Aisa. Tulog pa yan. Bukas nga. Tawagan mo, teka. Check mo CCTV. Wala nga. Hindi ko alam. Yung kwentuhan na yun, pumunta na lang kayo dito. At pagtingin ko nga sa CCTV, Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. kaya dito ka naman magtambay para ma-relax ka. Upo ka doon. Dito malamig naman na dito. Yan, upo ka lang dito. Esa, kakain. Kakain, Day. Say there. Gagawin mo lang ng 2,000 kalbe na. Hindi nila talaga yung sulit ko yun talaga yung saksi. Dahil saksi niya. At isinabay na rin po namin siya sa aming pagkain nang sa ganon ay maramdaman niya po yung pagmamahal namin sa kanya at hindi niya isipin na siya ay naiiba. Importante pa rin po na mayroon siyang maramdaman na yung mga taong kasama niya rito ay tanggap siya at kung ano man siya. Dapat yung tubig mo, naubos mo yan. Nakakadalawa kang ganito maghapon, ha? Uubusin mo ito para mamaya lalaman ulit. Para ihi ka ng ihi. Dapat yan na para hindi ka dehydrated eh. Dehydrated yung mga katawan mo, balat. Kasi kulang ka sa tubig. Ubusin mo, ha? Kailangan maubos mo to ngayong tanghali. Mamaya after lunch, lalagay nyo pa ulit nito. Para 1 liter. Ilan ba ito? 500 din? Kailan? 100 din. 1,000. Maka ano ka? Kailangan maka 2 liters ka kahit 2 liters ka. Or 1 liter. Tama. Kasi kulang ka sa tubig. At pagkatapos niya ngang kumain ay bumalik ulit siya doon sa terrace at pinatambay muna namin doon para makapagpahinga at makapag-isip-isip siya. Pero habang akin siyang pinagmamastan ay talagang natutulala pa rin siya at malalim ang kanyang mga iniisip. Ayan, tapos na po siya ulit tumambay din sa matulog muna siya. Tulog ka muna ulit. Inom kang tubig, ha? At mga mamaya pagkagising mo maliligo ka ulit. Tulog ka muna doon. Dahil tulog muna siya. Tulog muna. Buksan mo electric. Ay.
Po muna siya. Inom ng tubig ha. Hayaan po muna natin siya makapagpahinga dyan. Ako muna ay ikagawin sa taas. Pahinga muna siya ulit para mag-umayos po ang kanyang katawan. And sa Monday ay dadalhin natin siya sa dadalhin na natin siya sa doktor, no? Pag pinagpahinga lang po muna natin siya dahil sa layo ng biyahe natin. And para makarelax na yung kanyang katawan. And kahit paano magkaroon siya ng lakas kasi para pag dinala natin siya sa doktor sinahirapan din siya minsan lumangkat para mas malakas na yung tuhod niya. And I'm planning na idalhin siya sa rehab. Okay naman siya actually. I mean, yung isip niya nakausap naman ng normal. But may pagkakataon siya po na natutulala katulad po nito. Malapit na ang Christmas mga kababayan, baka gusto niyo po mag-order ng solar Christmas light na may 50 meters long, waterproof and good quality. Pwede na po siya pang indoor at saka outdoor. Para po makasigurado na kayo ay mapupunta sa legit na account ng PB Team Solar, hanapin lamang po ang may 124,000 followers o tumawag sa 09311-424237. Salamat po! Order na! At pagtingin ko nga sa kanya dito sa kwarto, matagal lamang siyang nakaupo. Kapikit ang mga mata at hindi kumikibo. Yan yung mga attitude niya na napagmamasdan namin. Matagal siyang nakaganyan. At nung tinawag ko ang kanyang pangalan, ay matagal din siya bago nakakilos na para bang wala siyang naririnig. Pero hinayaan lamang muna namin. Pero maya-maya pa ay kumilos na rin ito at narinig na ang aking sinabi. Tulog na. Higa na. Higa ka na. Sige na. Higa na. Higa ka na. Sige na. Anong oras na? Alas 10 na. Tulog na. Kailangan mong makakatulog. Bukas pupunta kami ng hospital. I-inquire ko yung mo para mainom ka ng gamot, matingnan ka ha. Pupuntahan ko pa yung hospital bukas. Kaya kailangan matulog ka. Bigyan mo yung tubig mo dyan. Nag-pray ka ba? Sige, tulog na. Higa na. Tulog na. Sakit dyan mo? Ha? Ha? Ano no? Masakit? Oh, sige. Ano natin, papacheck up natin yan para mawala. Pahinga ka, matulog. Huwag ka na muna mag-isip, ha? Ipikit mo yung mata mo. Mag-relax ka para makatulog ka. Tulog, ha? Sige. Iwanan na natin. Tulog ka na. Ito talaga yung tiyan niya. Kailangan talaga doon ay mapagamot po.
masakit talaga yung tiyan niya. Yung tiyan. Pagod kami dun sa biyahe. Talagang napakalayo po nun. But yun nga, dito na muna siya sa bahay. Hanggang maging okay ulit siya. Mapaggamot natin. Kasi pag doon nga po sa lugar po nila, ay hindi po talaga siya gagaling. Grabe. Yung sitwasyon niya doon. At kanina nasakit yung tiyan niya. Siguro sabi ko, may ulcer na siya kasi panay ang ganun niya. Siguro nagugutuman doon. At tindihan naman natin kasi yung mga kasama rin doon, siyempre mahirap din po ang buhay. So dito muna siya, dadali namin ulit siya sa SPMC o psychiatrist para ma-check up. Siya naman po ay okay talaga at nakakausap. Hindi naman po ligaw yung isip niya, natutulala lang minsan talaga siyempre yung stress siya, depression, naging ganyan siya. At tulungan po natin na makarecover ulit. Ito yung second night ni Aisa ngayon dito sa amin. At yung buong maghapon niya naman so far ay naging okay naman siya. Behave naman po siya at wala kaming nakitang problema except yung sa sikmura niya, yung masakit. So since nakapagpahinga na kami ng buong maghapon, bukas ay pumunta na ako dun sa ospital para ma-inquire ko kung ano yung schedule and ano yung pwede natin gawin, everything, no? Kasi Sabado bukas, then Sunday walang ano, then Monday na ulit. So, para at least ay ma-prepared natin at kailangan talaga siyang ma-check up na. So, hindi talaga kami nakaalis ngayon dahil lahat kami pagod. Okay naman po siya ngayon na kanina kumain naman siya. Pero nagsusuka ulit siya kanina. Dahil doon po sa, siguro yun sa sikmura nga niya dahil ang tawag nila nga dyan ay napas muna para magkaroon na ng ulcer. Hindi talaga siya nakakain doon ng tama sa bundok eh. At minsan kakain na nga lang doon gabi na. Pinukwento naman niya. Minsan binibigyan siya ng pagkain ng kanyang mga pinsan doon. Kaya lang hindi naman niya kinakain. So syempre dahil nga wala namang ulam. Minsan galay. Yung ulam niya hindi niya kinakain. So kaya nangyari parang nagkaroon nga siya ng ulcer na. Yun yung kailangan ding magamot. At yun nga may napapansin talaga na kami sa kanya. Kanina nga habang siya ay aming alam niyo po yun yung habang siya ay aming kaharap, kumakain kami, nagkukwentuhan, kailangan namin siyang kwentuhan din. Bigla na lang siyang tumatawa na yun medyo ano na nga siya. So tumatawa siyang mag-isa, kasalita, hanggang natutulala, mga ganong eksena. Pero behave naman siya, tahimik. Kailangan mo lang siyang kakausapin, kukwentuhan, and kailangan matyaga, ano niyo po yun. But sabi ko nga, kailangan talaga dalhin siya doon sa rehab para doon po siya talaga gumaling ng gusto at maging okay, makalabas. Kasi kung dito po, syempre wala naman po kaming kakayanan din na, tayo doktor. So kailangan doktor din ang titingin at doon sa rehab makakapagpahinga siya ng maayos, may gamot na ibibigay na tama, mamamonitor sila doon ng maayos, at saka may mga activity man silang gagawin doon yung para sa ikabubuti po nila. So hanggang nandito muna siya, magpapagaling, magpapataba. Ano po? So yan po mga kababayan, at i-update namin kayo sa mga recover na mangyayari po kay Aisa. Ayan, good evening po mga kababayan. So ngayon ay pakainin na natin si Aisa. Para makakain na po siya. Pakainin na si Aisa. Day, si Aisa. Hindi, si Aisa muna pakainin mo. Pagin mo saan? Hi! Aisa! Aisa! Tulog pa yan.
Ano nangyari? Baka dito may mosque. Ha? Bukas? Naku, bukas na. Bukas na. Bukan, wala kang stressa. Hindi ko ano. Didilig ako eh. Wala naman din sa ano eh. Hindi ko alam. Tawagan mo si ano. Tawagan mo si Paul. Tawagan mo si Paul, dali. I-check ko yung CCTV. Kanina nga, di ba natutulog? Siya mga kapapay. Naku. Ano nasa CA? Ha? Tawagan mo. Teka. I-check yung CCTV. Wala si Isa. Wala din sa kwarto. Ano sabi? Ha? Wala nga. Hindi ko alam. Wala, patay tayo. Sure. Wala, lagi. Oh. Wala nga, day. Pumarito kayo. Hanapin natin, day. Pinakita Tulog ko. ako kanina. Pagdating ko tulog kayo, hindi ko nga alam yun. Day. Umalis man sila, Eder. Wala na sila ito eh. Baka nung natsampuhan niya umalis. Wala, bukas yung bintana dito eh. Ginawa bang ano yung ano? Wala ka doon down. Hindi ko nga alam. Baka nga din nasilisihan kayo kanina. Eh. Hindi, kasi pagdating namin, di ba tulog ka? Oh, Si tulog Kia, na. dumiretso dyan sa baba, natulog. Giya si Aisa. Ay, si Aisa, dumiretso dyan sa baba, natulog din. Umuwi na kami agad, hindi na kami nagtagal. Wala, day. Tinignan ko dun sa labas. Wala. Pagkising mo kanina, pinuntahan mo, hindi. Hindi. Pumunta ako dito. Nagkaroon ko may natutulog. Pakakulat. Ang ginawa niya dito sa higaan, nag-ano siya, oh, ganito lang ba, oh. Kaya akala mo may tao. Ang nagagay ng ano? Oh. Lubagat mo ang kasi yan, day. Pumunta kayo dito, dali, hanapin natin. Tayo. Baka sa napunta yun. Wala dun sa labas. Tinignan ko na dun sa may ano. Babarangay na lang natin. Teka muna, titingnan ko din sa ano. Hindi naman ano ng bahay kung ano eh. Umalis kasi sila Eder na eh. Sila pero kasi sila dinilinan yan. Ako hindi ko alam tulog, di ba? Tulog ako. Nasa taas kasi ako, nagdidilig ako ng halaman sa terrace. Tapos nag-ano ako ng mga damo. Hindi. Umuwi na kami mga 30 minutes siguro. Kami nagtagal nung lubog. Hindi Pagkasing mo, yun yung pag-uwi namin. Tama na yung kwentuhan na yun. Pumunta na lang kayo dito. Punta na kayo dito, sunga. Dali, hanapin. Bilisan nyo. Bilisan nyo. Pupunta pa ako din nila. Titignan ko dito sa tapas. Sige, Day. Sige, Day. Sige, punta kami. Pupunta na daw. Hmm. Batang yan.
At pagtingin ko nga sa CCTV, kumpirmadong si Aiza ay lumabas. At dito po siya dumaan sa gilid para hindi siya mapansin sa likod ng pader dumaan. Hindi dumaan sa hindi pa dun yung CCTV. Hindi pa yun naikabot eh. Hindi dyan kita, dun dumaan sa may tabi.